Leyte mayoral bet Kerwin Espinosa fires back at re-electionist Congressman Richard Gomez for calling the ambush that left him wounded scripted. Shadow Navite with the full story. Political figures in Leyte are trading accusations following the failed assassination attempt against Albuera mayoral bet Kerwin Espinosa. Espinosa slammed Leyte 4th District Representative Richard Gomez, who cast doubt on the attack, calling the shooting incident scripted. Gomez made the statement after Espinosa suspected his possible involvement in the attempt of his life. Gomez argued. Okay. Ito yung sinabi naman ng sagot na parang wala kasi dyan sa news. Well, ito yung sagot, ha, mga kakli. Ito ang sagot naman ni Kerwin Espinosa doon sa sinasabing scripted. Okay? Basahin natin. Ang sabi niya rito, ayan, binweltahan kita ba? Yan. Binweltahan ni Kerwin Espinosa, mayoral candidate sa Albuera Leyte. O, buti talanggal na yung isang description, di ba? Sabi natin, wag naman na ilagay yung self-confess, di ba? Ang pahayag ng aktor at kongresista ng Leyte na si Richard Gomez na gawa-gawa lang ang nangyaring pamamaril sa una habang nangangampanya. Sabi parang ambush me dating, di ba? Ambush me yung dating. Parang yung unang hataw ng depensa ni Richard Gomez, si Congressman Richard Gomez, is scripted yan. Ang pangit ng acting. Yun yung ibinuelta niya kay Kerwin Espinosa. Kerwin Espinosa, doon sa mga bago lang dito sa ating channel, tumatakbo na mayor. Ito nga, sa Albuera Leyte. At ang kalaban niya ay si Rama. Diba? Vince Rama, na asawa ng kapatid ni Lucy Torres. Okay? So, kumbaga, si Lucy Torres at saka si Vince Rama ay bayaw niya si Vince Rama, asawa ng kapatid ni Lucy Torres. So, magbila si Richard Gomez saka si Vince Rama. Okay, so, sasabi ni Kerwin Espinosa is may halong politika. Sa kanyang paningin ay may halong politika dahil yung mga nahuling pulis, 7, na sinasabi ngayon na may kaugnayan sa pamamaril sa kanya at nadama yung kanyang kapatid. No? Kapatid ni Kerwin na babae, tama, no? Tumatakbo na pagka-vice mayor at isang minor de edad kasi tinamaan din. No? Kasi tagus-tagus yung bala na baril, na ginamit. Pagkakabaril kay Kerwin Espinosa is tagos. Okay? So, ayun, sabi ni Richard Gomez, kasi parang natuturo ay itong pamilya nila Lucy Torres. Siyempre, si Richard Gomez, na ang kalaban naman ay si Veloso Ching, na sinusuportahan ni Kerwin Espinosa sa pagiging congressman. Yan, ha? So, ang sabi nga ni unang-unang salita ni Richard Gomez, kasi hindi pa naman niya iniimbestigahan. Ayon naman daw kay Richard Gomez, hindi pa naman niya iniimbestigahan ng buo. Pero ang una niya agad sinabi is scripted. Acting lang yan. Ang pangit ng acting. So yun yung agad. Sana nga dapat di mo na siya nagsalita ng ganon. Kasi sabi niya, di pa naman niya naiimbestigahan ng buo. Okay? So nagkataon kasi itong itong 7 nahuli ay taga Ormoc. Chief Director pa sa Ormoc City na sakop ni Mayor Lucy Torres kasi si Lucy Torres ay ang mayor ng Ormoc. So, ang tanong is bakit nandoon yung mga 7 opisyal on duty pa daw, balita ko on duty, bakit nandoon sa Albuera Leyte in time doon sa pagkakabaril kay Kerwin Espinosa. So, ang sagot naman ni Kerwin ngayon sa sinabing scripted at pangit ang acting, hindi naman to acting, Hindi naman ako tulad sa kanya na artista Yan. Sabi ni Espinosa sa ulat ni Ian Cruz. Sa GMA News 24 Oras Weekend. Kino-question ni Espinosa kung bakit may mga pulis mula sa Ormoc na nasa Albuera nung mangyari ang pamamaril sa kanya. Okay? Nasugatan si Espinosa pati ang kanyang kapatid at isang minor de edad. Yan. Bakit nandoon ang mga kapulisan niya? City Director pa ang nandoon at mga intel. Yan, sa Ormoc yan. Di ba? Sagutin mo yan. Yan daw sagutin niya. So, parang hinahamon ni Kerwin, sagutin mo yan. Richard Gomez, bakit nandoon? Inutusan mo ba
Yan ang tanong ni Espinosa. Diba? So, ayan, kasi ito sabi nga niya, scripted nga daw. Honestly, para sa akin, scripted yung ambush. Sana lang mga kakli, sana lang. Di muna siya nagsalita at sinabi niya, paimbestigan niya. Kasi pwedeng paimbestigan muna natin kasi kailangan natin malaman ang punot dulo nito, kung ano nangyari, bakit sila nandoon, we will investigate. Dapat ganun. Suggestion lang naman. Hindi ko naman sila inuutusan. Okay? Ang pangit ng acting, di ba? Meron na kasi siyang conclusion na ang pangit ng acting. Ang pangit ng pagkakagawa. Hindi ito question eh. This is already a conclusion on the part of Congressman Richard Gomez. Di ba? So, para gusto niya na i-downplay yung pamamaril at sabihin at ipakita sa tao na scripted yan, pangit ng acting. Di ba? Samantalang hindi pa siya nag-i-investigate, sabi niya. So, may conclusion para alam mo, ma-brush aside na yung usapin na tinuturo mo kami kasi scripted lang. Ganun yung dating. Okay, so okay. Sige, yan na. So, ngayon, tignan natin ito, mga clear. Ano naman ulit ang sinabi? Kasi nagkaroon na ng investigasyon. Siyempre, hindi pa naman tapos yun. Okay, pakinggan natin, mga clear. Pangyayaring nabaril ako at saka huwag nating pangunahan ang investigasyon. Yun! Tama yun. Huwag pangunahan ng investigasyon. Diba? Huwag pangunahan ng investigasyon. Sa parte naman kasi nila Kerwin, nagkataon siguro na yun yung iisipin nila because yung ibang mga witnesses, nakita yung sasakyan, lumalabas dalawa. Pero mamaya pakinggan natin yung investigation ng police. Medyo mahaba to. Di pa nga ako matatapos dito sa mga 17 minutes yung investigation na nadinig ko dito. So, dapat ganun muna. Sana. Para hindi nabahiran si Richard Gomez. Bilisan natin ng konti ito para pabilis natin. Congressman Richard and Lucy Torres, payo ko lang sa inyo, huwag kayong maging guilty. Kasi wala naman akong sinasabi kung sino ang nag-utos sa person of interest para pumunta ng Albuera o... Wala siyang sinasabi. Pero alam mo yun, merong, hindi tinuturo ng diretsahan, pero sa kwento ni Kerwin Espinosa is, sino pwede mag-utos dito? Tao yan ni Mayor Lucy. Tao nyo yan. Diba? Ako, kalaban ko, yung bayaw niya. Tapos ang kalaban mo, Richard Gomez, yung tinutulungan ko. Impliedly, no? May insinuation. Although, hindi niya tinuturo ng diretsahan, pero may insinuation yon. Diba? So, tignan natin para pa ito inimbestigahan. O ano man, o sangkot man sila sa pangyayari. Ang tanong ko lang sana sa inyong dalawang mag-asawa, bakit nandito ang kapulisan ng Ormoc at may dala-dalang baril na high-powered at hindi pa lisensyado? Yun, mga ka-clear. Meron parang lumalabas isang baril. Well, anyway, pinapacheck pa yung iba yung identity. Tignan natin. Yung Uzi yata na deface yung serial number. So, malaking question talaga yun. Malaki talagang question yun. Anong ginagawa nila? Bakit may mga baril? At lumalabas yata rito mga clear, hindi sila exempted sa gun ban. Diba? Hindi lahat ng pulis mga clear, pag may gun ban, pwede magdala ng armas. Dapat may exemption. Nakalista yung pangalan nila. Nasa record ng COMELEC yun. Tapos dala-dala mo yun dapat. Kapag may dala kang baril, tapos may exemption ka, dala mo yun. Hindi pwedeng lahat ng pulis mga ka-clear, may baril. Parang ina-apply yun. No? Halimbawa, si police double mint. Double mint. Ayan. Ililista yun kung approve ng COMELEC. Pag walang pangalan mo doon, di ka pwede magdala ng baril. Diba? Yun. Okay? Sige, tuloy tayo. Yun lang po ang tanong ko sa inyo. Sana masagot nyo ng maayos at maliwanagan kami. Doon po sa statement ni Congressman Richard na scripted daw po. Kung scripted, isipin mo, sa dibdib ang tama ko, nakita ng media personnel kung gaano kalaki ang sugat. At natamaan pa ang kapatid ko. At natamaan. Teka lang mga clear, papakita ko sa inyo
While the general rule prohibits unauthorized individuals from carrying firearms, exemptions are granted. Exemptions are granted to certain law enforcement personnel while on duty, who are no longer required to obtain a certificate to carry firearms. Diba? So, dapat yan, meron silang exemptions. Okay, ito. Comelec exempts over 1,100 individuals from election gun ban. Tingnan natin and members of security agencies among others. Teka lang. Okay. Kasi may naging kliyente ako before niya ni polisi. Tapos may dalang baril Uli kasi hindi siya kasama sa exemption Gunman starts January 12. As election period begins. Tignan natin kung sila ay allowed. Ang problema nung kasi meron isang baril parang defaced daw yung Pilipinas said application will remain open and will only close 2 weeks before the end of the election period. Wait lang. Halimbawa, wala kayong exemption mula Comelec, tapos ang dala-dala nyo lang ay lisensya and permit to carry, kayo ay pwedeng makasuhan ng Comelec na election offense. Okay? Okay, at pagkatapos, suspended, therefore, okay. Okay, wala dito nakalagay. Sige, mga clear. Basta ang required dito is dapat, kung pwede kayo magdala, dapat may exemption kayo. Okay? So, tuloy tayo. Pa ang isang minor de edad. Yun ba ay scripted? At may nahuling person of interest na mga pulis mismo sa Ormoc City at hindi ordinaryong pulis, city director at may si Colonel Jungkook. Ano? Sino sila? Kasama ang city director tapos may mga dalang corporal. Ano yon? Yun na nga city director, mga clearing. Tapos lumalabas on duty. Selected, special forces. Ano po yung masasabi niyo, sir, dun sa statement ni Congressman Richard na wala daw naganap na car chase? Hayaan natin yung pag-iimbestiga ng ating mga investigador kasi may mga eyewitness naman tayo kasi nung nangyari ang pagbaril sa akin, hindi naman ako mag-isa. Maraming tao sa palibot. Siguro hindi namin ilulutan kung sino yung witness namin. Talagang kitang-kita sa dalawang mata niya ang tao na kumalabit sa gatilyo. Aside from the 7, are there others pa po? Meron. May iba pa. May umistate na 3. At ang 3 na yon, na-identify ko na. Identify ng tao na nakakita kasi palagi yang pumapasyal dito at known din siya na mga pulis. After ma-file namin yung kaso, maybe this afternoon, mag-supplemental kami para doon sa pulis na nakatakbo. Parang sumali siguro ng fun run. At magaling ang coach nila. Yun ang coach na gusto kong malaman pagdating ng panahon kung sino ang coach nila. Pero, taga saan po itong 3 others? Sa pagkakalam ko, ito ay taga Ormoc. Ang sabi ng ating eyewitness, taga Ormoc. Hindi taga dito. Sir, you said, sir, na magpa-file kayo ng case? Yes. Anong case po yun? Nung napag-usapan namin ng aking abogado, sabi ko kung anong kaso na dapat nating isampa, doon lang tayo. Huwag na tayong lumampas para magiging patas naman din sa kanila. Magandang hapon po. Kami ng update doon sa nangyari na pagbalit kay sa tumatakbong mayor na si Kerwin Espinosa. Opo, kung matatandaan po natin na mga klira, kasi ito nag-investigate na sila. So marami ito makikita na talagang persons na of interest itong mga pulis. yung insidente po ng pamamaril na nangyari sa Albuera Leyte noong April 10 ng alas 4:30 ng hapon. Ang naging biktima po ay isang tumatakbo na mayor at isang vice mayoralty at isa pong minor. Matatandaan po natin na yung mayoralty candidate po ay nagkaroon ng back injury sa tama at yung pong vice ay sa left shoulder at yung bata po ay sa left ear. Kausap ko lang po yung ating regional director sa Police Regional Office 8 na si General J. Pumigat na ang ayon sa kanyang kwento ay isang
sambala lang po ang ginamit sa pamamaril doon sa ating mayoralty candidate. Nag-splinter lang po yung bala, kaya po tinamaan yung vice mayoralty candidate at yung pong minor. At doon po sa So, matindi talaga yung baril na ginamit, di ba? insidenteng yon, ang update po noon ay, kung matatandaan po natin, meron po tayong 7 persons of interest na kung saan ang mga yun po ay nakataon po ng mga miyembro lahat ng Ormoc PNP. 2 po doon ay officers at 5 po doon ng third ay non-officers. Kasalukuyan po ay sinabit na lang po nila sa forensic group sa Region 8 para po sa ballistics tsaka paraffin examination. Ito po ay specifically para po ma-build up yung case para doon sa mismong pamamaril. Sa kasalukuyan po, kagabi po ay bandang alas 4:30 ng hapon, ayon po sa Regional Director ay nakapag-file po sila ng kaso dahil ito po ay sa possession ng firearms na nakuha sa possession po ng 7 pulis ng against po ng Republic Act 10591 o ito po yung Comprehensive Firearms and Ammunition Regulations Act at yung BP 881 o yung Omnibus Election Code of the Philippines. Pinalalakas po nila yung kaso doon sa mismong tangkang pagpapatay, pamamaril. Yun po yung case build-up na ginagawa po nila. Sa kasalukuyan, yung pong 7 pulis na 2 officers at 5 non-officers po ay under restrictive custody po sa Police Regional Office 8 Headquarters under po sa camp commander po. Sir, may paliwanag na ba sila? Bakit sila nakapugan? O bakit sila mismo nandun sa area? Kung saan sila nakita after yung pamamaril? Wait lang ha. Tingnan natin ulit yung mga violations ha. Tingnan natin. Comprehensive Firearms and Ammunition Regulations Act at yung BP 881 o yung Omnibus Election Code of the Philippines. Pinalalakas po nila. Anong parte kaya ng Omnibus Election Code? Yung Section 261 kaya yun? Yung carrying of firearms outside the residence? Yung binanggit ko anong provision. Anyway, sige, tuloy natin. Yung kaso doon sa mismong tangkang pagpapatay, pamamaril, yun po yung case build-up na ginagawa po nila. Sa kasalukuyan, yung pong 7 pulis na 2 officers at 5 non-officers po ay under restrictive custody po sa Police Regional Office 8 Headquarters under po sa camp commander po. Sir, may paliwanag na ba sila? Bakit sila nakapugan? O bakit sila mismo nandun sa area? Kung saan sila nakita after yung pamamaril? To which na doon daw kumakbo yung alleged gunner. Ayon po sa Regional Director kay General J. Kumigad, according po sa mga witnesses, may mga nagbigay na po ng testimonya, kaya po sila nasukol sapagkat nakita po sila ng mga witnesses na nagbigay na po ng mga statement na doon sila tumakbo sa lugar na yon. O yun, okay mga clear. May binanggit kasi kanina dito tungkol sa car chase. Wala naman daw naging car chase. So, tingin ko, ang gustong palitawin dito ni Richard Gomez, parang walang hot pursuit. Alam mo yun? Diba? Ang dating is kapag may car chase, parang from the time na di umanong nangyari yung pamamaril, di ba? Di mo man nakita personal yung pamamaril, pero may personal kang knowledge na malamang na yun. Di ba? So, parang ito mga klira. Example ko lang, para mas madali. Merong in-snatch. May in-snatch na bag sa isang babae. Yung police o yung testigo, hindi nakita yung paghablot. Hindi niya nakita paghablot. So, di naman niya nakita kung in-snatch. Basta sumigaw yung babae, snatcher, snatcher! Tapos, di mo nakita yung paghablot, pero yung humablot, tumatakbo. May dalang bag. Diba? Tapos yung babae na sumisigaw, hinahabol yung tumatakbo. Diba? So, meron kang reasonable belief na yung crime nangyari because of that incident na may humahabol. Diba? So, kung ikaw ay hahabol doon sa snatcher na hindi mo nakita na siya yung humablot, pero humabol ka rin hanggang sa nasukul mo sa isang iskinita. Diba? Diba? Nasukul yung iskinita, hot pursuit yun. Hot pursuit yun. Yan yung tatawag na hot pursuit. Kasi may nagturo, yun o, doon tumakbo. Diba? So, hot pursuit yun. Kumbaga sa parang car chase, sabi niya, walang car chase, walang habulan nangyari. Pero nakapagturo na yun, yung sasakyan na yun yung kaduda-dudang sasakyan na nandoon. At pagkatapos magkabarilan, biglang nagtalilis, tumakbo. At nakita nila doon sa isang bahay, doon pumunta. Kaya hinabol ng pulis doon. Okay, mamaya, marami kasi sinabi si Richard Gomez dito na iisa-isayin natin. Okay? So, binigyan ko lang yung ibig sabihin na doon kasi nakita ng mga witnesses na tumakbo yung sasakyan. Okay?
Ibig sabihin, yung mga pulis, hindi sila yung humabol mismo, di ba? Hindi sila yung walang car chase, pero yung mga testigo doon tinuturo, so, hinabol ng pulis. Pinuntahan yung lugar, okay? Na kung saan po, bandang alas 8:30 ng gabi, kung saan mismo po yung provincial director po ng Leyte, ang mismo pong nanguna sa operations, base po doon sa testimonya ng mga nakakita, kaya po sila nasukol po doon sa lugar na po na yan. Ayan, nasa call kasi may testigo tinuro. Pero may explanation na sila, sir. Bakit sila nandun? According po kay General Comigad, ang claim lang po ng mga pulis niya ay napapahinga lang po sila. Sapagkat tinanong ko nga rin po, Okay, nagpapahinga yun mga kaklira, pero fully armed. Maraming nakuhang armas. kanina, na gano'n po ba kalayo yung Albuera Police Stations o yung area sa gym na kung saan sila ay nahuli o nasukol po, at doon mismo sa Ormoc City Police Station, yun po ay magit na 15 hanggang 20 minutes na daw po ang layo. So, probably 15 to 20 Kuya, alam mo mga kaklira, okay ito. Kung 15 or 20 minutes lang ang layo, medyo subjective yon, di ba? Depende, may traffic ba dyan? Mabagal ba yung sasakyan? Tingin ko dapat by kilometers to. By kilometers ito. Okay? So, para maalaman mo talaga yung layo niya. Kasi, pag probinsya, sa Manila, mga kaklir, ang 20 minutes mo na tatakbuhin, malapit lang yan. Kasi, may traffic Consider mo yung traffic. Pero usually sa probinsya, yung 20 minutes mo, malayo pala yun. Di ba minsan may mga ganitong bata? O saan ang saan eskwelahan mo? Ano lang? Kunyari, 10 minutes lang, ganyan. 10 minutes lang. Yung pala, kalayo-layo, di ba? It's very subjective pag oras. Dapat kilometro. Dapat kilometro. So, kasi nakita natin, niresearch naman natin kahapon, parang mga 20 plus kilometers. Diba? Isang araw, parang 20 plus kilometers yung layo niya. At parang 45 minutes yung biyahe. Parang ganun yung na-research naman natin, di ba? Right. Yes. Thank you po, ma'am. Third time, Alonso. Next. Si Ma'am. Ma'am Marisol, hindi ako question, ma'am. Well, clarification ng gano'n. So, nangyari pa mga sa gym, tapos nakuha sila doon sa Ormoc City Police Station na po. Hindi po, ma'am. Nakuha po yung mga pulis natin po, yung 7, yung 2 officers, tsaka non-officers, doon po sa dead end na lugar na kung saan po may kakilala sila na may-ari o may property po. Doon pumunta yung sasakyan sa isang lugar, tawag nila dead end, isang lugar ito, isang bahay na pag-aari ng isang tao na kakilala ng mga pulis. Ayan. Yun ang gusto niya sabihin. Yung lugar, may isang bahay doon na ang may-ari noon ay kilala ng mga pulis. Okay? Tuloy. Alright. Aside from that testimony po ng mga sinasabing witnesses, are there still other evidence that you have gathered that pointed to those 7 policemen kung bakit sila sinasabi for now sila sasampahan po ng mga reklamo for ang basahin po kasi kaya naging silang persons of interest, mas base po doon sa testimonya ng mga nakakita, magmula po doon sa pamamaril, nakita po yung sasakyan nila, na kung saan po sinundan nila at doon po sila nahuli po, doon sa lugar na kung saan sila ay pinuntahan ng provincial director po ng Leyte po. Pero sir, particularly, yung sasakyan ng Montero na sinasabi na nanggaling doon mismo sa site ng pamamaril, doon pumunta, nakita ba yun sir? Nakita ba yung sasakyan? Kasama po yun. According po kay General Comigad, 4 po yung sasakyan na nakuha po nila. 4 pa pala. Doon sa site po mismo. Ang isa po yung Mirage, si Mirage, kung saan po sinakay po yung 7 na in-escort po ng provincial director, papunta po sa headquarters. Yung 3 po ay nananatili kung saan po lugar sila na nahuli, sapagkat in-applyan daw po nila ng search warrant para po maging legal lahat yung mga paghalubog po sa mga sasakyan ginamit. At pati pakuha po ng mga forensic evidences ay maging legal po lahat. So, dapat naka-cordon na yun mga kaklear. Kasi kung ano man, may mga fingerprints dun, whatever, documents meron dun, pwede nila maimbestigan. Kaya isang sasakyan lang yung dinala nila. 4 daw. Di ba yung sasakyan na ngayon ay under investigation, pero doon sa Mirage, doon lahat sinakay yung 7 para dalhin sa headquarters. Di ba? So, yung 3 na natili kung saan siya nakaposisyon, kung saan sila nadatnan, para, syempre, kung ano man may ebidensya doon, maging safe na. Ba, hindi na pwede matamper. Yan.
We know, ano ba yung lugar na yun? Kung saan nasukuli yung dito? Resort, bahay lang, warehouse? Residential po na dead end po ang tawag po nila po. Now, next question, Director Juan, please. Order, question. Tungkol po ma'am sa insidente po ng shooting incident ay wala pa pong napapile na kaso ang ating pong regional office po. Ang sinasabi po natin, ang napile po na kaso natin ay violation po ng Republic Act 1059. Ito po yung sa possession po. Na kung saan po may nakuha po na 9mm na tatlo, caliber 45 na dalawa, at caliber 5.56 na rifle. Ito po yung rifle, yung armalite na tinatawag. Kung saan po ito ay isa. Sinabi na po nila ito sa forensic group po sa Region 8 para po sa firearms identifications at po sa ballistics examinations po. So, illegal possession, ano to, ibig sabihin, initially lumalabas na hindi lisensyado yung mga baril. Diba? Saka may binanggit sila kanina tungkol sa Omnibus Election Code, diba? So, kung di lisensyado yung baril sa kanila, diba? Kasi kung lisensyado yan, mas deputize naman sila para magdala ng baril, madali naman makita agad yun eh. Diba? Machi-check naman yun. Yun agad ang tinitignan eh. May naging kliyente kasi ako na ganyan. Kaya hindi siya nasampa na illegal possession of firearms. Hindi naman election yun at that time. Dala niya yung yung certificate. Kaya parang iba yung kinasa sa kanya, pero yung illegal possession of firearms, hindi sa kanya nakaso. Kasi may dala siyang papel. Tapos na-check agad yun. So dito, medyo matagal na to, at yun pa lang yung isinambang kaso, so lumalabas, hindi nga lisensyado sa kanila. Diba? Ulitin natin ng konti Ito po yung sa possession po. Okay. Nasukuli yung dito? Resort, bahay lang, warehouse? Residential po na dead end po ang tawag po nila po. Now, next question, Director Juan, please. Order, question. Tungkol po ma'am sa insidente po ng shooting incident ay wala pa pong napapile na kaso So, yung shooting incident, wala pang kaso. Pero, ang ating pong regional office po. Ang sinasabi po natin, ang napile po na kaso natin ay violation po ng Republic Act 1059. Ito po yung sa possession po. Na nagsampa na, di ba? kung saan po may nakuha po na 9mm na tatlo, caliber 45 na dalawa, at caliber 5.56 na rifle. Ito po yung rifle, yung armalite na tinatawag. Kung saan po ito ay isa. Sinabi na po nila ito sa forensic group po sa Region 8 para po sa firearms identifications at po sa ballistics examinations po. Sir, kailangan na po ba ang sabihin kung sino may amin ng compound na nagkakitaan sa grupo? Dahil hindi may amin Opo, according po kay Regional Director Jacob Migad, dito pong tao na may-ari ng compound po ay kaibigan po ng isa pong kilalang congressman din po sa lugar po. Nako, mga klira, hindi ko alam kung ang sinasabi niyang kongresista ay si Richard Gomez. Natatandaan niyo yung unang-unang interview, o siguro pangalawa na interview, basta isa sa mga interview na binigay ni Kerwin Espinosa, may binanggit siyang Pipo Soko, na dun daw natagpuan yung mga tao, remember? At yung Pipo Soko na yun ay di umano, according to Kerwin Espinosa, ay bagman nila Richard Gomez. But, saan niya galing yun? Hindi pa yung napapatunayan mga clear. Pero, in-identify niya. So, ngayon, nagtatama ba yung sinabi niya na yung tao, kung saan nakita yung mga pulis, ay malapit kay Richard Gomez? Yung binabanggit niya pang kongresista dito ay si Richard Gomez. Kasi nabanggit na yan ni Kerwin Espinosa. Mga clear. Binanggit na yan sa unang interview. Ha? Kung maaari po na huwag na po natin banggitin sa pagkakita po ay kasama sa patuloy na iniimbestigahan po ng Police Regional Office po. Sir, ito po sa persons of interest. Persons of interest pa rin po. Ano sinabi niya na, ulit. Isa pong kilalang congressman, Jacob Migad applications at po sa ballistics examinations po. Sir, kailangan na po ba ang sabihin kung sino may amin ng compound na nagkakitaan sa grupo? Dahil hindi may amin po. Opo, according po kay Regional Director Jacob Migad, dito pong tao na may-ari ng compound po ay kaibigan po ng isa pong kilalang congressman din po sa lugar po. So, meron na initial findings na malapit o kaibigan na isang kongresista. Sabi ko nga, hindi lang nila binanggit, pero binanggit ito ni Kerwin Espinosa. Si Pipo Soko. Kung maaari po na huwag na po natin banggitin sa pagkakita po ay kasama sa patuloy na iniimbestigahan po ng Police Regional Office po. Sir, ito po sa persons of interest. Persons of interest pa rin po. Ang kaso po, ang persons of interest po, only in so much po as the shooting incident is concerned po. Pero po dun sa possession po ng firearms, yung sa R859 mga possession, sila po ay mga... Pero sir, malinaw, naka-duty sila ng mga oras na yun. For Ormoc City Police. Tama po, matatandaan po natin yung mismo pong city director po ang kasama po yung kanyang chief intelligence officer po ng unit po nila. At yung Nako, naka-duty. Kung naka-duty sila, ba't nga sila nasa Albuera? Ormoc sila. Diba?
ng land officers po. Sir, baka masyadong natatagalan kayo. Hindi pa parang masyadong mahalin. Dahil sa ballistic. Para kung may proseso na natin. Yung ballistics po, may nakuha na pong result sa paraffin examinations at po doon sa ballistics. Bagamat sinasabi po kanina ni General Comigan na yung dalawa po ay hindi naman siya maging conclusive po talaga kung siya man ay mag-positive o hindi po, halimbawa po doon sa paraffin examinations. Ang sinasabi po kasi may requirements po ang DO. So, yung paraffin test, negative. Pero, ang tanong natin, yung di umano, kasi according to Kerwin Espinosa, imo ka may sniper. Yung sniper ba kasama dun? Yung bumaril ba nandoon? Diba? Pwedeng sa pito, wala. Kasi hindi naman sila talaga yung bumaril. Diba? Pwedeng hindi sila yung bumaril, pero kasamahan nila yung sniper o yung bumaril. So, depende. Diba? So, yung paraffin test lumalabas negative. Pero sabi niya, hindi conclusive yun. Hindi conclusive yun. Pero, there's a possibility na wala dun. Diba? Yung bumaril. Pero ang maliwanag dito, meron sila mga baril na dala. Diba? Yung mga baril silang dala, illegal possession. Ha? Ibig sabihin, hindi sa kanila yung naka-rehistro. Oh, tapos, on duty sila, pero ba't sila nandoon? Kaya nga siguro ganito katindi pag-iimbestiga ng PNP eh. Kasi ang hirap sagutin ng iba mga tanong, di ba? Na pwede makapagturo sa kanila. Hindi ko sasabing sila na, pero di ba, pwedeng makapagturo sa kanila. Kasi yung motibo pagdating sa politika parang pwede, di ba? Yung motibo kung ba't ka nandiyan dyan, kasi magkakalaban sila, pwede. Di ba? Pwede, pero hindi ibig sabihin na kahit sabihin natin pwede, kailangan pa rin ito ng concrete evidence, beyond reasonable doubt. Pag ito yung nakasuhan talaga sa court, dapat beyond reasonable doubt na talagang pinagbalakan. Kasi wala pa naman daw kaso dun tungkol sa shooting incident eh, okay? DOJ, yung degree of certainty of conviction para po hindi po tayo magkamali sa pagpapay ng kaso as para the shooting incident is concerned. Tandaan natin, nag-iimbestiga pa sila. Kasi may case build up pa, ayaw naman nila magsampa ng kaso, tapos hilaw. So, about the shooting incident, maliwanag na sinabi ni Colonel, no, na wala pang kaso. Ang kaso lang ay illegal possession of firearms. At may binigay siya sa Omnibus Election Code. Okay? Kasi gano'ng matagal ang ballistic na kaparating test? Yung paraffin test po ay nakuha na po yung resulta, nag-negative po ang resulta nito. At yung ballistics po ay nasubmit po ngayon, ang sinasabi daw po ng forensics group ng Region 8 ay 2 days daw po. So, Sila lahat negative. Sa paraffin examinations po. which means, sir, na hindi sila nagpaputok ng baril. Ang sinasabi po natin as a rule po, ang paraffin examination po ay hindi po siya conclusive na ikaw yung papatok o hindi, kung ikaw man ay positive o hindi po. Pero, what was the party test? Para kung na rin po sa ating mga kamakayan. Bakit ginagawa ito? Ano ang gusto natin ma-determine? Pwede po siya pumasok po sa circumstantial evidence po na pwede po natin palakasin magmula doon, idugtong-dugtong po natin yung pagkaganap na po ng mga ebidensya po. So, just so kanino, tinignan lang sila. Kasama po yan sa investigasyon na ginagawa po na ni General Comigan po. Sir, pinabalik naman ng security. Yung pong local police lang po, yung pong kanyang mga security. Kasi matatandaan po natin, hindi naman po siya official na nakaupo pa sa pwesto, na hindi naman po siya entitled pa sa isang PSP o yung Protection Security Officer po. Can we say na kasama sa ERI? Ang sinasabi po ni Chairman Garcia, na bagamat hindi pa po siya officially validated sapagkat may requirements po tayo na 10 araw, pero pagka ang tumatakbo po ay mga politiko o miyembro ng COMELEC o kanyang mga supporters, ito po ay probably na election-related incident po. So, may sinasabi yung Ano mga firearms na recover sa akin? Service firearms. Meron pong kasama po doon sa service firearms nila yung nakumpiska at meron Okay, may service firearms sila na nakumpiska, pero din po na 10 po na firearms. Yun po yung pinag-ballistic examination po natin. Na kung saan po doon, yung isa po doon, may serial number po yung Sham at yung isa po yung Uzi na nakuha po, yun po yung may deface serial number po. Thank you very much, sir. Next, we will deface. May serial number po yung Sham at yung isa po yung Uzi na nakuha po, yun po yung may deface serial number po. So, parang kinaskas? No? Yung Uzi. No, mga clear. Yun yung pagkakadinig ko, ha? Parang yung serial number siguro, binura-bura. Teka lang, ha? Okay. Ay, mali! Ba't ako dito napasok? Mali yung title ko, ha? OMG! Sorry, oo. Teka lang, babaguhin ko na lang yung title. Dito ako napasok. Ulitin ko, ha? Pero, pagbalik na rin natin.
Susunod, yung susunod natin topic is Senator Trillanes. Naguluhan ba kayo? Siguro yung iba, no? Kasi supposed to be pan 10 o'clock to eh. Diba? Sorry naman. Oh, sige. Anyway. Sorry po. Pagbalitan ko yung title. Mamaya po ito yung title natin sa pangalawa natin. Buti na lang nakapasok kayo dito. Sorry po talaga. Pero anyway, gulat tuloy yung gulat tuloy ako. So, anyway, tuloy na natin to. Nandito na kasi. Tapos, papakita ko yung sinabi ni Richard Gomez. Okay? Balik tayo doon sa isa, ha? Saan na ba yun? Wait, ha? Okay. Dito ba yun? Wait, dito ba siya? Wait lang po, mga clear. Dito ba yun? Wait lang. Ito. Dito tayo pumunta, ha? Wait lang, papakita ko po sa inyo, ha? Balik tayo kay Richard Gomez. Yan, ba? Sabi niya dito, ito na-take up na natin to, pero palalawigin natin ito, mga clear. Meron siyang sinabi. Espinosa has no credibility after admitting his involvement in illegal drugs. The lawmaker also said he will have more to say once the investigation is... Okay. He will not do anything good for mankind. Ba't naman? Congressman Richard Gomez. Diba ito, he will not do anything good for mankind. Bakit? Self-confess na nalo to eh. Kaya nga sabi ko, di ba mga ka-clear, nag-confess siya as drug lord because pinilit siya. Pero binawi niya to during the Quadcom hearing, katulad na sinabi ninyo, at na-acquit siya sa ibang mga drugs cases at inamin niya drug user siya. Kaya sabi ko nga, dapat hindi na gamitin yan. So, this is definitely pang-negative to ng kalaban. And he will not do anything good for the mankind. Parang hindi siya tama. Diba? Kasi, ano pa man yan, kung mabaril yan, kailangan pa rin niya mabigyan ng hustisya. Yun naman sinasabi natin kahit sa mga EJK victims, diba? Dapat may due process. So, paano natin masabing he will not do anything good for the mankind? Ito pa. I am still investigating what really transpired. So, wala pa siyang alam. Sabi niya, ha? So, I have definite once I have definite details, I will give an interview. For now, there are so many flaws to the whole story that we are watching. Okay, sige, tuloy natin. Meron dito maganda eh. Into the incident is completed. He cited what he calls flaws in Espinosa's story. Gomez also stressed that there was no car chase. Isa-isayin na natin ito mga clear para matapos agad tayo. There was no car chase that happened. No hot pursuit, mga ka-clear. In-explain ko na ito sa inyo kanina. Kahit hindi mismo yung police ang humabol, pero may nagturo ng mga witnesses, sabi nga ni Kerwin Espinosa, hindi lang siya nandoon, may mga tao naka-witness na yung ito mga sasakyan to, 4 pa nga sabi. Hindi natin alam kung ilan yung sasakyan na pumunta doon sa may, dead end. Di ba dead end daw yun sa bahay eh. Na ang bahay na yun ay kaibigan ng isang kongresista. So, you cannot say na walang hot pursuit. Kasi right there and then, pagka-report sa police, pinuntahan ng police. Kaya nga daw nasukol. Yun yung word ni Colonel kanina, ni spokesperson. Diba? Kaya nasukol, may mga witness na nagturo, at doon tinuro, dead end, kaya siguro hindi makalabas kasi dead end. Diba? So, doon sila pumasok. Okay. Sabi dito, the Chief of Police of Albuera, Major Sibunga, rushed to the private beach. Private beach property where the Ormoc police were having barbecue and eating early dinner. Nako, Senator Richard, ito ba ang naimbestigahan mo? Kasi, mukhang taliwas ito sa nakita ng kapulisan, yung nag-iimbestiga. Maraming armas. So, ano to? Parang Qatar? Nagpipiknik? Diba? Having barbecue and eating early dinner? Paano yung mga armas na nakuha? Nagpipiknik. Teka lang, ito pa mga ka-clear. Sinabi ng miyembro, sinabi ng spokesperson, on duty. On duty sila, ano to? Wala nang pass, wala nang trabaho? 7 ang pulis na kasama. At may mga dalang baril.
high-powered. Diba, medyo ano yun mga kaklira, medyo questionable ito. Ito. Sana hindi na lang yung sinabi ito, ha? Ito pa, number 3, the Chief of Police of Albuera entered the private beach house with around armed 40, a private armed group, ha? With around armed 40 of Kerwin. Ano niya ito nalaman? Ha? Without warrant. He trespassed the property. Si Chief of Police of Albuera pa ang napagbintangan trespass? Pero ito ulit natin mga klira. Di ba tinuro? Diba? Sabi natin hot pursuit. Okay. Isama na natin isa pang question. Isa pa na. Major Sibunga entered the property without any warrant of arrest. Ito rin, without warrant. So, pag-usapan natin warrant, ha. Ito naman ang sabihin natin, no? Konting kaalaman. Okay. Can the police officer enter a private property to effect a warrantless arrest? Bakit warrantless arrest, mga kri? Doon nga nakita eh. Diba? Yung pinaghihinalaan nilang bumarel, doon tumakbo. Diba? So, ano yun, nagkataon, police, tinuro lang ganon? Diba? Tapos may dala silang firearms, tapos yung isang usi, naka-deface pa yung serial number. Diba? Diba? Doon palang questionable na. Well, anyway, kung yung tungkol sa kung kayo nag-utos o hindi, wala pa naman doon mga kapatid. Ha? Ang issue lang dito is, ba't ka nandoon? May mga dala kayong baril. Kaya nga nakasuhan na ng illegal possession of firearms. At may binanggit nga na Omnibus Election Code. Diba? So, yung tungkol sa pagturo sa kay Richard Gomez, wala pa naman yun. Wala pa yun. Hindi pa doon. Wala pa doon. Okay? So, dito tayo. The rules also state that when effecting a warrantless arrest, the officer shall inform the person to be arrested of his authority. Okay na yan. Alam na natin yan. So, ito ha. Pwede ba? Kasi sabi, ano yun eh? Beach house yun eh. Ba't kayo nag-enter without warrant? Yan, nasabi ni Richard Gomez. Justice Maynardo, Secretary Maynardo Guevara explained, dati pa to ha, Justice, ano pala siya? DOJ Secretary siya dito. So, ano bang taon to? Wait, tingnan natin para may reference tayo. Yan, 2020. What is hot pursuit and can the police use it to enter your property? Yan, okay? Okay. That an officer may enter the private property of an individual, assuming that a criminal offense has in fact been committed in the presence of the police officer and the offender, please. Okay? So, in the presence ba? Okay. Tinuro agad eh. At merong may paniniwala eh. Diba? Has been committed. Ito in flagrante to ha, mga kaklira. In flagrante delicto yan. Kasi kitang-kita niya. Okay? Dito hindi. Hot pursuit siya. Sana ba yan? Sana? Wait lang. The officer may pursue the offender. Sorry. He explained that a rule on warrantless arrest applies when an offense has just been committed. Ito yun eh. When an offense, dito mga kaklir, in the presence, this is in flagrante delicto. Caught in the act. Dito, when an offense has just been committed, kababari lang, and the law enforcer has probable cause to believe that the person to be arrested has committed it. Kasi may nagturo mga witnesses. Kaya nila tinakbo dun. Then, the law enforcer may effect a valid arrest without warrant. Ito yung situation doon kila Kerwin. So, the officer may pursue the offender if the latter enters a private property. Hot pursuit principle. But Justice Chief stressed that this may only apply if a criminal offense was committed. Meron, nabarili. Diba? If no offense has been committed at all, or the law enforcer has no personal knowledge of the facts, the hot pursuit principle cannot apply.
Diba? O, meron dito, papasok. Meron eh. May crime na nangyari. Diba? Yun. Itong personal knowledge naman, mga clear, ito yung in flagrante delicto. So, dito tayo papasok sa pangalawa. Okay? Yun. So, di ba? Yun sasabi ko sa inyo na di man nakita na hinablot yung bag. Di ba? Na snatcher, pero hinahabol, may mga witness, police. Halimbawa, yung police nagka-traffic. Hindi naman nakita, di ba? Traffic siya. Tapos, Mamang police, mag-snatcher. Hindi naman nakita, wala siyang personal knowledge sa pagkuha ng bag, di ba? Oh. Doon pumunta. Oh, tapos, pinunta ng police. O, nandoon. Yung tao na tinuturo ng mga testigo. O, di pwedeng hulihin yun without warrant. Yun. Simple. Simple lang na ganun. Okay? So, nasa yung sasabi niya? Diba? So, sabi ko nga, dito sa mga sinabi niya, nako mukhang baka lumubog siya. Dito, sana hindi mo na sila nagsalita. Hinayaan na lang nila yung police. Ito lang sa akin, Total congressman si Richard Gomez. Hinayaan na lang niya. Sino ba dapat nagsalita dito? Tingin ko dapat hindi siya eh. Siguro kung may lawyer. Diba? Kung may lawyer sila, kasi hindi naman yung police na ormok mag-iimbestiga kasi police nga na ormok yung involved. Di ba? Siguro tingin ko dapat dapat sinabi niya, hayaan na lang natin muna ang mga police mag-imbestiga. Kasi paano niya ito masasabi? Sino nag-imbestiga nito? Kung wala siyang police na mga taga-imbestiga dun. Sino? O sana nag-assign siya, whatever. O sino yung naiwan na police sa estasyon. Di ba? 7 yung nandoon eh. O ilang pulis ba ang naka-assign sa ormok? Di ba?